Magandang araw na muli mga boss. Ang problema ni customer, pag tinapakan niya daw itong clutch pedal niya, may mga time lumulubog itong clutch pedal niya at hindi na siya bumabalik. Kaya tinesting ko yan mga boss. Ito, hindi bumabalik? Ha? Di bumabalik? Ayaw nga eh. Bumababa ko, inaangat ko ano. Okay naman ah. Ha? Ha? Okay. Umangat? Yung clutch? Oo, yan. Bumabaon yan. May mga time. Oo. Yun. Oo, yan o. Ayun na. Lumubog na siya, lumubog na. Oo, ayaw nang umangat. Kaya pinapatay ko, iaangat ko sa kapupanda rin. Kaya nakauwi ako. Yun na, lumubog na yung clutch niya, no? Pag hinila mo, babalik. Tigas ah. Pag hinila mo, babalik. Pag inila ko, bumabalik. Mm. Bombayin ko, kumakagat. Ah, okay. Bombayin mo, kumakagat. Yun. Hindi na siya bumabalik. Okay nga, Rod. Pag ganyang problema mga boss, ang diagnose ko dyan is yung clutch master assembly. Yung repair kit niyan sa loob, bumigay na. Kaya lang wala atang repair kit niyan. Kaya ang bibilin mo is buong clutch master cylinder. Para maluwag kang makagalaw, tanggalin mo itong kumukover dito sa mga pedal niya. Meron ka lang naman dalawang plastic clip na huhugutin, tapos hatakin mo na lang itong cover niya. O diba? Ganun lang. At kung makikita nyo itong clutch pedal niya mga boss, mula nang tinapakan ko, hindi na siya talaga bumalik. Hinila ko na lang. Kaya kung ganitong klaseng sasakyan nyo mga boss at nagkaroon kayo ng ganitong problema, madali lang gawin yan. Dahil after ko matanggal yung cover, dito naman ako sa harapan ng sasakyan mga boss. Tatanggalin ko itong windshield washer reservoir. Gagamit ka dyan ng socket wrench sa number 10. Meron yan dalawang bolt. Magkabilang gilid yan mga boss ha. O ayan yung sa kabilang gilid niya. Huwag kang mag-alala kasi hindi naman tago yung mga bolt nito eh. At madali lang naman yan tanggalin. Dahil pag natanggal mo na yung dalawang bolt na number 10, iangat mo na lang itong windshield washer reservoir mo at matatanggal mo na yan. Meron ka lang dyan huhugutin na socket wire na nakakonect sa motor ng windshield washer mo at yung hose para tuluyan mo nang matanggal itong buong windshield washer reservoir mo. At dahil natanggal mo na yan, gamit ka ng plier para dito sa clamp ng fluid hose mo. Kailangan matanggal mo itong fluid hose mo mga boss. Ayan yung tinatanggal ko. Ikot-ikutin mo lang yan tapos dahan-dahan mong hilahin. O diba tanggal na siya. Kung makikita nyo, nakakonect yan dito sa brake master reservoir mo. Siya yung nagsusupply ng fluid para dito sa clutch master cylinder. Tapos gamit ka ng open wrench sa number 12. Luwagan mo itong fitting niya or itong fluid line. Pag naluwagan mo na yung fitting, gumamit ka naman ngayon ng socket wrench sa number 12 o kaya box wrench kung anong tools available ka para maluwagan mo naman itong dalawang nut na number 12 dito sa clutch master cylinder. Pag natanggal mo na yung nut, sa ilalim yan mga boss, meron pa yung isang nut na tatanggalin mo. Ayan mga boss yung tinatanggal ko. Dahil nga sa papalitan ko ng buong assembly yan mga boss, kaya kailangan kong tanggalin itong buong clutch master cylinder. At itong fitting mga boss o yung fluid line, gamit yung number 12 na open wrench, tutuluyan ko ng tanggalin yan para mabunot ko na itong buong clutch master cylinder. Medyo masip lang yan mga boss pag tatanggalin mo na itong clutch master cylinder, pero dahan-dahanin mo lang siya, hindi mo siya makukuha sa bigla o diba? Natanggal ko na. At kung makikita nyo mga boss, original pa pala ito, hindi pa napalitan since nung nabili itong sasakyan. Kaya ito na mga boss, yung bagong pinabili ko kay customer na clutch master cylinder. Replacement lang yan mga bossing. Pero sa nakita ko mga boss, okay naman itong parts niya. Para sa mga kulang sa budget, pwede na yan. Yan tinuturo ko mga boss sa dulo ng push rod. May pagpapasukan kayo dun sa clutch pedal niya. Pero hindi mismo sa pedal, sa pinaka-arm ng pedal nyo. Ang diskarte dyan, pag nilagay nyo, huwag nyo muna siyang lagyan ng nut. Basta't isalpak nyo lang muna, tapos punta ka ngayon dito sa loob ng sasakyan mo, dito sa clutch pedal. Kung makikita nyo mga boss, yan o, ayun yung ano nyo, pinagalaw ko sa customer para makita nyo, di ba? Ayun yung pinaka-push rod niya, ayun gumagalaw, yung bilog, di ba? At kung makikita mo naman, dito sa may spring, yan tinuro kong yan, itong pedal niya, yung pinaka-arm ng pedal, ayan, yung hawak-hawak ng daliri ko mga boss, sa gitna niyan may butas. I-shoot mo ngayon itong dulo ng push rod mo. Siyempre naman, para ma-shoot mo yan, ipasok mo itong kamay mo dito sa ilalim ng clutch pedal mo. Tsaka mo ngayon siya i-guide para ma-shoot mo itong push rod. Ayan mga boss, kung narinig nyo, gine-guide ko na itong push rod para sumento siya. Yan.
At pag okay na mga boss, na isentro ko na itong push rod dito sa butas ng arm ng clutch pedal, balik na ulit ako dito sa harapan ng sasakyan. Pwede ko na ngayon ilagay yung dalawang nut dito sa clutch master cylinder. Siyempre naman, para sigurado ako na hindi ako makalustred, kakamayin ko muna yung pagkabit ng dalawang nut niyan. Ipakapit ko muna yan dito sa mga thread niya. Tapos ito naman fitting, ilalagay ko na rin yan dito sa cylinder. Tapos gagamit na ngayon ako dyan ng open wrench sa number 12. Hihigpitan ko na itong nut na number 12 dito sa fluid line. Ganon din dito sa dalawang nut ng clutch master cylinder mga boss. Higpitan nyo na rin yan. Siguraduhin nyo lang maayos yung pagkakahigpit nyo. Hindi kasi pwedeng maluwag yan mga boss dahil nga sa pag tumapa kayo ng clutch pedal, tutulak yan. Tapos pwede mo na ngayon ilagay itong fluid hose. Ayos mo yung pagkakabit yan mga boss, pati yung clap nya para hindi siya magkaroon ng leak. At dahil okay na yan, pwede na tayo mag-bleed. At sa pagbe-bleed mga boss, dapat may kasama ka. Dahil siya yung magpapump ng clutch pedal. Panoorin nyo ito mga boss kung paano ako mag-bleed. Hop. Permi lang, permi. Bomba. Yan, i-release ko. Mahalo na. Permi. Lumusot. Lusot. Lumusot. Bomba. Permi. Lusot. Pag ganitong maliit ang cylinder mga boss, after ko mag-bleed dyan, nagbi-bleed din ako sa ilalim. Dito sa secondary, para mas mabilis siyang makatanggal ng hangin. Yun nga lang, hihigaan ko yan. At dahil na alam ko na mahigpit pa itong bleeder niya, luluwagan ko muna yan mga boss. Yan, bago ko ipapapump itong clutch pedal. Permi din. Bomba. Permi, din mo lang. Bomba. Permi, din mo lang. Ah. Bomba! Okay na yan. Ang problem. Bilaw. Sabi. Okay na yan. Ano ka lang, nababalisa ka lang. Yeah, tama mo. Nababalisa mga boss yung customer eh. Hindi na daw bumabalik. Oh, bitaw mo. Bumabalik naman eh. Ngayon lang. Ngayon lang. Kanina pa bumabalik eh. Hindi ka lang marunong mag-bomba eh. Inisi ko pa yung pedal. Ano, okay na? Tingnan mo. Oo. Ano, niwala ka na? Bumalik na. Galing mo tayo. Ayusin ka. Masyadong mataas. Masyadong mataas yung adjuster. Ito nga mga boss, pinababa ko muna si customer dahil ang chinek ko itong clutch pedal niya is natitigasan ako. Pag ganyan mga boss, mag-a-adjust ka naman dito sa push rod niya. Makakapa mo naman yan dito sa ilalim para makapag-adjust ka. Dahil bago lang naman itong clutch master cylinder niya, madali lang ako mag-a-adjust dito sa push rod niya. Sa pag-adjust mga boss, pipihitin mo lang naman yung push rod paikse para malambot yung clutch pedal pag inapakan mo. Pero wag naman sobra. O, tignan mo kung tama yung adjustment ko. Kung tama sa lambot. Testing mo muna. Maganda ikaw start mo Yun lang, medyo nahirapan si customer sumampa dito sa sasakyan niya. Medyo pumayat na kasi siya eh. Ganito siguro pag hindi na masyadong nagkakakain eh. Hindi na mabuhat yung katawan. Pandri mo. Para alam mo yung sabit ng cambio. Tatapakan ko muna. Oh, sige. Bala ka. Tignan mo kung makakambyo mo siya. Nakakambyo? Ano? May sabit wala? Mahigpit ba? O sige, adjust pa ako. Sabi dyan. Huwag ka na umalis, huwag ka na umalis. Pwede ka na mahirapan. Hawakan mo lang yan. Lulusot naman yung kamay ko dito eh. Yun o. Ay, kamay ko. O, kamay ko. Ayan ang kamay ko ha. O, pihitin nyo lang dito sa push rod.
O, testing ulit. Mamaya na yan. Ano, cambio. Ano, malambot na? Ano? Doon tayo sa gusto mo hindi sa gusto ko. Siyempre, ikaw magdadrive eh. Oh, malambot tayo cambio? Ha? Ano ko lang, Malambot na, galing sa ilong. Umaandar na. Diyos ko pa nga ng kaunti. Yung oo mo, galing sa ilong eh. Oo na, parang ganun ano. Parang ka napipilitan, parang ka tinatakot eh. Yung kanina in-adjust ko, doon lang naman mag-a-adjust. Ay, tornilyo na yun. Oo. Ano? Ano nga? Okay, ayos talaga pagka-dirt. Ayos niya, oh. Hindi nga. Sige, ilalak ko na yan. Hindi, nakita ko naman, okay na. At dahil okay na ito mga boss, gamit ko yung open wrench sa number 12, meron niyang nut dito sa push rod. Ang ihigpitan nyo dyan is yung nut niya para mag-lock at yung push rod hindi na sa mag-adjust at hindi na gumalaw-galaw pa. Tapos pwede mo na ngayon ibalik itong cover niya. Gaya ng dati mga boss, meron yan dalawang plastic clip. Huwag mong kalilimutang ilagay yan mga boss. Ayan yung isa yung nilagay ko. Ayan, tutulak mo lang yan pag naitapat mo sa butas. Tapos dito sa kabilang side, ganun din. Yan lang, yung dalawa na yan. Okay na yan. Muli mga boss, maraming salamat sa panonood. Sana nakakuha kayo ng idea. At kung maaari, huwag nyo naman sanang kalimutang mag-subscribe sa channel ko. Maraming salamat.